Okay, at tayo po'y magpapasimula na. At sa ating pagpapasimula, dahil oras na po, ay awitin po natin itong mga Tagalog na hymns. And pinopromote ko po yung Tagalog hymns kasi una, mga Pilipino tayo. At pangalawa ay magaganda, mas lalong maunawaan natin yung mensahe ng mga himno na ginawa ng mga Kristiyanong hinipo at in-inspire ng Panginoon. Okay, so let's first sing our first song. Nakita niya? Dahil lang
Okay, yan. Praise to the Lord Almighty. Purihin ang Hari. Ready? Purihin siya na Diyos at Hari ng sansinukob. Kaluluwa ko magpuri sa iyong manunubos. Ang Diyos natin ay luwalhatiing lubos. Awitan siyang may pag-irog. Second stanza. Purihin siya na may hari ng sangkalikasan. Sa ngalan niya lahat tayo ay may kaligtasan. Bawat tao, bawat kanyang nilalang ay pinagpapalang tunay. Puri sa Diyos na siyang tanging Panginoon natin. That's true. Patnubay niya't habag ay laging sumasa atin. O maaliw kung tayo'y naninimdim, pag-ibig niya'y walang maliw. Last. Puri sa Diyos, siya ay lagi nating luwalhatiin. Sa bawat sandali, ang Diyos ay ating purihin. Pagluwalhati, ating ulit-ulitin. Ang Diyos ay laging purihin. Amen. Ang Diyos ay laging purihin. At yun ang dahilan kung ba't tayo narito, para papurihan ng Panginoon. Let's continue singing. Hold on for a while. I'll check the sounds. Okay, second song. Dakilang pag-ibig ng Diyos. Ready? Nakilala ko si Kristo, nang pag-asa'y nagdilim. Buhay ko'y kanyang binago, nagliwanag, nagningning. Ano koro? Dakila. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong nagkasala ay tinubos. Dito sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Second stanza. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, langit ay kanyang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila! Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong nagkasala ay tinubos. Dito sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat dahil maaari kaming sumamba sa inyo sa isang malayang bansa sa Espiritu
at katotohanan. Ama, salamat po dahil isang malaking pagpapala sa aming mga Pilipinong Kristiyano na kayo ay aming malayang sambahin, malayang mag-aral, buklatin ang inyong salita dahil sa kalayaang tinatamasa namin. And Lord, we thank you because it's indeed a blessing to be in this free country. And Lord, gaya nga ng sinasabi, ang bawat kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad. Kung kaya't kami naman pong mga Pilipinong Kristiyano na nasa demokrasyang bansa ay tulungan nyo na gawin namin ang aming bahagi na samantalahin namin habang yung aming bansa at dahil ang aming bansa ay isang malayang bansa. Nawa Panginoon ay ang bawat Kristiyano ay pukawin niyo po ang kanilang puso't diwa na makita nila na may mas higit na dapat nilang pagtuunan ng pansin. At yun po ay ang inyong dakilang utos na mag-akay ng kaluluwa, magbahagi ng inyong salita, at gabayan ang mga nakakilala sa inyo na lumago sa pananampalataya. Ito po yung tinatawag naming The Great Commission. And Lord, nakakalungkot dahil most Christians thought na after nilang tanggapin si Jesus ay sapat na yun, dumadalo lamang po sa church, na sila ay nakakalimot na may mas higit pa pong dahilan kung ba niyo po iniligtas ang bawat Kristiyano. At yun po ay upang gawin ang iniatas ninyo na misyon sa bawat isa. Ama, dalangin ko po na sa umagang ito ay amin po munang itinataas ang aming bansa. Nagpapasalamat kami dahil naging malinis, maayos at gaya nga po ng findings, naging accurate naman po ang resulta overall ng halalan. And Lord, nawa Panginoon ay tulungan niyo po na ang aming mga kababayan, Kristiyano o hindi Kristiyano, ay magkaroon Panginoon ng paghilom, ng healing when it comes to severed relationships because of politics. And Lord, ipagkatiwala na lamang po namin kung may mga clamor po ang ilan hinggil sa maluluklok na Pangulo, ay ipagkatiwala na lamang po sa tamang proseso. Mayroon pong korte na pwede nilang idulog ang kanilang mga nais idulog. At tulungan nyo kami na magkaroon, Panginoon, ng focus sa kung anong dapat namin gawin bilang mga mamamayan ng bansa. At yun po ay gawin ng aming bahagi na maging kabahagi, Panginoon, sa pagsulong, Panginoon, at pagunlad ng aming bansa. At Lord, dalangin ko, Panginoon, na nawa kami mga Kristiyano ang siyang manguna, na sa halip na mag-create ng division sa katawan ni Kristo dahil sa politics, ay sa halip kami magkaroon ng espiritong nakikipag-isa dahil yun po ang nais po ninyo. At Lord, dalangin ko rin, Panginoon, na kami makipagkaisa rin sa mga churches na aming kinabibilangan pagdating po sa programa para po maabot ang mga kaluluwa. Nawa ito po ang aming pagtuunan dahil ito naman talaga ang pagkatawag nyo sa amin. Una, ang makilala si Jesus. Ikalawa, ang mamuhay ng banal. Ikatlo ay paglingkuran kayo sa magitan ng pag-aakay ng kaluluwa at pagpapalakas ng kanilang mga spiritual well-being. Father, I pray na sana ay yun po ang maging focus ng mga Kristiyano. Yun po ang gawin nilang ambag, Panginoon, bilang pasasalamat sa inyong kadakilaan at sa inyong kahabagan sa aming mga abang makasalanan. Ama, salamat po at dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyong pagpalain ang bawat isa, maging mga kapatid namin na kabahagi namin, nanonood sila online sa amin pong worship program. Kayo, Panginoon, ang nais naming papurihan at luwalhatiin. Linisin niyo kami, Ama, at patawarin sa mga kasalanan sa aming puso, isipan, mga sinalita, mga ginawa, kinilos, ginawi, at sa mga motibo rin, Panginoon, naway maging maayos kami. Hugasan kami ng banal na dugo ni Jesus. At hayaan niyo, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang pumuspos sa amin at sama-sama kami na sambahin kayo, Diyos na hindi nakikita ngunit totoo, sa Espiritu at katotohanan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Let's continue singing. Pasanin
ilapit kay Kristo. Ready? Buhay ay lipos ng takot, may dusa at lungkot. Bawat pasanin ng puso mo, ilapit kay Kristo. Pasanin, ilapit. Pasanin mo'y dalhin kay Kristo, kay Kristo, kay Kristo. Bawat pasanin ng puso mo, ilapit kay Kristo. Second stanza. Kahirapan at pagsubok, idalangin sa Diyos. Chorus. Bawat pasanin ng puso mo, ilapit kay Kristo. Pasanin mo'y dalhin kay Kristo, kay Kristo, kay Kristo. Bawat pasanin ng puso mo, ilapit kay Kristo. Kaluluwang nababagabag, sa Diyos ka tumawag. Bawat pasanin ng puso mo, ilapit kay Kristo. Pasanin mo'y dalhin kay Kristo, kay Kristo, kay Kristo. Bawat pasanin ng puso mo, ilapit kay Kristo. Totoo yun. Pag nilapit mo kay Lord, lahat yan ay kanyang tutugunin sa kanyang panahon at kaparaanan. Continue singing our next song. Kahit Nakubo. Ready? Kahit nakubo ang aming tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan. That's true. Basta kasama si Lord. Pagkat sa langit may naghihintay, nakahari ang gintong lantay. Ako'y may bahay na di masisira, doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at laging sariwa, sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay dusat saklap. Walang sariling tirang tiyak, doon
Ako'y may lahat. That's true. Chorus. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Last stanza. Huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Chorus. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Amen, no? Tayo may bahay sa langit. At ayun ang kagandaan, no? Yung mga bahay natin dito sa lupa. In my Father's house, sabi ni Christ, are many mansions or many rooms. And if it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, sabi ni Christ. Babalik siyang muli to receive you unto myself, para tayo'y tanggapin sa Kanya. Where am I? Nasaan man daw si Kristo, there you will be also. Isipin yun, kung si Kristo ang tahanan ng Panginoong Diyos ay langit, kung nasaan man daw siya, naroon din tayo, di ba? Kaya napakalaking kagalakan at biyaya na makilala si Jesus. At again, magandang umaga po. Please feel free, no, to find your seats. Yung second part ng ating pong pinag-uusapan about sa book of John. So let's first read yung 1 John verses 1 to 10. At ito pong sinasabi, ipinaalam namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na naroon na buhat pa sa simula, tungkol sa salita ng buhay, nakita ng aming mga mata, aming napagwakan ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin at pinatotohanan. Ipinaalam namin sa inyo ang nahayag sa amin, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Ang aming nakita at narinig ang ipinapahayag namin sa inyo upang magkaroon din kayo ng pakikipag-isa sa amin. Ang pakikipag-isa nating ito ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Isinusulat namin ang mga ito upang maging lubos ang aming kagalakan. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ito ang mensahe na narinig namin mula sa Kanyang anak na Siya naman naming ipinahahayag sa inyo. Kung sinasabi nating may pakikipag-isa tayo sa Kanya, subalit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi isinasagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y namumuhay sa liwanag, tulad niya na nasa liwanag, may pakikipag-isa tayo sa isa't isa. Ang dugo ng Kanyang anak na si Jesus ang naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin mula sa lahat ng kasamaan. Kung sinasabi natin na tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang Kanyang salita
ay wala sa atin. May the Lord bless the reading of His Word. At ang ating pong pinag-uusapan ay pinamagatan nating pagpapatotoo sa kapahayagan ng Diyos. Alam po ninyo, pag may isang bagay na nangyayari, o let's say, natunghayan natin, lalo na kung ang isang pangyayari ay, let's say, sabihin nating, ikaw ang unang nakakita. Di ba? Lalo, I remember, no, nung kami bumabiyahe, papuntang Bicol, no, that was way back, I think, 2015, when we were traveling, going to Bicol, ng mga kaibigan ko, nagkaroon ng accident on the way. Ay, buti kami naka-pick up kami nun. Tapos, meron kaming nadaanan na aksidente. Yung isang SUV, sinalpok yung isang grupo ng mga tao na nakasakay sa may tricycle. At alam ninyo, very, very horrendous. Hindi mo matitignan kung gaano nagkalat yung mga grabe ho. And alam po ninyong ginawa ko dahil that time ay active na ako sa social media. So pinost ko ngayon yun. Alam po ninyo nung pag-post ko ng pictures, may kumontak sa akin mga news agencies. Iba-ibang channel. Tapos nagpaalam, pwede bang gamitin namin yung picture mo para ilabas namin sa aming pahayagan? Nagpaalam sila, bakit? Kasi kung sino yung unang, kasi picture mo yon. So kumbaga pag-aari mo yon, kailangan ipaalam sa iba, di ba? Ngayon yung tinatawag na yung paggalang sa rights natin. Lalo sa mga music man yun na kinocompose mo, kahit sa picture man yan o sa painting, whatever it is. Kung sino ang una na nakagawa o nakakita nito o yung for example sa illustration ko, kung sinong unang nag-post sa Facebook, di ba? Siya ang hahanapin ng mga agencies para magtanong ng further details at para ipaalam din. And kaya alam po ninyo yung pagiging first-hand witness na mga pangyayari, be it an event or maybe a crime or maybe an accident, yung pong testimony mo ay reliable kasi first-hand. Pag sinabing first-hand, ikaw mismo ang nakakita. Di ba? Kahit naman sa korte, di ba? Kung sino yung witness, malakas ang chance na manalo. Bakit? Kasi merong nag-testify. Meron mismong nakakita at nagpatotoo at pinatotohanan ang isang bagay. Alam po ninyo, ganun po ang sinasabi dito ni Apostol Juan. Sino si Apostol Juan? He is one of the 12 disciples of Jesus and he is the only apostle who did not die of martyrdom. All of the apostles died martyrs. Mayroong sinibat, mayroong pinugutan ng ulo, mayroong pinako, may pinako pang pabaliktad, mayroong binuhusan ng kumukulong langis, mayroong pinagbabato hanggang mamatay. Lahat na ata ng mga saklap na kamatayan dinanas ng mga apostles except John the Beloved. And he was the one who wrote the Gospel of John, 1st, 2nd, 3rd John at ng Book of Revelation. Yung writer nung pinag-aaral natin ngayon, siya po ang sumulat. The only disciple or apostle of Christ who did not die as a martyr. He died a natural death. At for some reason, I explained this already, probably the reason kaya hindi hinayaan ni Kristong mamatay itong si John the Beloved as a martyr. You know why? Because hanggang sa kahuli-hulihang sandali, he was the only apostle who did not leave Jesus when Jesus hung on the cross. All of his disciples, all of his apostles deserted Christ when he was dying on the cross, except John the Beloved. Kaya nga beloved siya, you know why? Kasi of all the apostles, etong si John the Beloved ang pinaka-close kay Jesus. Sa sobrang close nila sa isa't isa, marami mga nalalaman si John the Beloved being part of the inner core ni Kristo sa kanyang disciples na hindi nalalaman agad ng ibang disciples. He was the first to know. Di ba? Kahit nga nung nagtanong si Pedro di ba, of the disciples, di ba? Sabi ng Lord, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Anong ginawa ni Peter?
Jan, total, close kayo ni Lord. Tanong mo nga kung sino yung tinutukoy ni Lord na magkakanulo sa kanya. Baka ako ba yun? Sabi nga, lahat sila nagduda. Pero, pag ang isang tao close kay Lord, intimate kay Lord, wala siyang pagdududa sa sarili niya dahil alam niya, ang tinig ng Lord, updated siya sa kung anong kalooban ng Lord. Alam niya kung anong leading ng Lord sa kanyang buhay. So dahil si Peter nagtanong, of course, sinabi ng Lord, sabi ni John kay Lord, Lord, sino ba yung magkakanulo sa iyo? Ang sabi ng Lord, kung sino ang sumausaw ng tinapay, di ba? Sa kape, kumbaga sa ating Pilipino, di ba? Nakasama kong sumausaw sa kape ng tinapay, yun. Pero walang nakagets. But anyway, kahit sa resurrection ni Christ, alam ba ninyo nung nagkaroon ng karera si Peter at si John the Beloved going to the tomb, the garden tomb. Alam ba ninyo kung sinong nauna? Si John the Beloved. For some reason, yung puso mo sa isang tao parang nagkakaroon ng adrenaline na kahit mas malakas si Pedro kay John the Beloved, naunahan siya ni John the Beloved nung nag-unahan sila. So, that's John the Beloved, the writer of this book that we have just read, yung first part. Pinag-aralan natin yung ang kapahayagan ng Diyos ay pinatotohanan. Dahil just like what I said, si God is a God who wants to reveal Himself to you. Gusto ni God na ipakilala niya ang sarili niya sa iyo. So don't think na ang hirap maabot si God. Don't think na parang yung prayer mo hindi naririnig ng Lord. Don't think na parang walang Diyos sa buhay mo just because you are going through life situations. Parang yung isang kina-counselan ko. Mukhang devastated siya dahil yung pinaghihinalaan niyang kulasese ng asawa niya ay pareho ata sila ng Facebook na post. Di ba? Yung mahilig magmatsyag sa Facebook, di ba? Sabi ko sa kanya, alam mo sis, kahit sabihin mong sayong-sayo yung asawa mo, hindi kanyang lubos na paliligayahin. Only God can truly make you happy. Blessing na lang na minahal ka niya once or in your life. Diba? At saka wala pa naman siya nagagawang masamang gawi. Diba? Puro hinala lang yan. Diba? Ine-expect niya, baka iwan ako, ano gagawin ko? Sabi ko, paano kung iniwan ako? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ka mamamatay. Di ba? Hindi ka mamamatay. At hindi ka rin makakakain pag iniwan ka niyan dahil hindi niya bibibitin ng kaldero. Di ba? Hindi niya bibibitin. Parang yung napanood ko sa, ewan ko ba, minsan sa Jessica, may napapanood ka, di ba? Yung isang vlogger, nagtitinda ng online seller, tinitinda niya yung damit ng asawa niyang iniwan siya. Eto, bilhin niyo itong sapatos na to, paki-disinfect para hindi mahawa sa kakatiyan ng asawa ko. Anyway, pero alam po ninyo, ang tanong niya sa akin ba't parang hindi ko maramdaman si God? Parang hindi ko siya ma-feel pag nagpe-pray ako. Di ba? Siguro, I wish I was able to access yung isang nakuha kong file, documented po ito, na kung saan ito'y sulat na nakuha sa isa sa tinatawag na Catacombs of Rome. Alam niyo yung Catacombs of Rome? Pag sinabing catacombs, ito yung mga kuweba sa ilalim ng Roma na kung saan doon nag-i-stay, doon nagtitipon ng mga Kristiyanong inuusig ng Roman Empire. At ang isa sa nakasulat doon sa may Catacombs of Rome, sa pader ng madilim na kuweba doon sa Roma, ang nakasulat doon, sa paghihinagpis, nakasumpong ako ng kaligayahan. At habang kami ay hinahagupit, nakaramdam ako ng kasarapan. Basically, yung sinasabi niya, kahit kami isa-isang pinapatay ng Roman Empire, pero dun ako nakasumpong ng kagalakan dahil ang alam ko, ginagawa ko ito at ako'y nagdurusa para sa Panginoon.
Kaya anong sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 4? Happy you are if you are persecuted because of Christ. Because you are sharing with the sufferings of the saints that are suffering for Jesus. Ang problema sa Kristiyano ngayon, yung tinatawag na convenient Christians. Maglilingkod, yun nga lang pag-attend ng church, pahirapan pa yan. Pahirapan pa. Sa Bible nga, hindi nga masyadong dinidiscuss yan, except Hebrews 10:25. Di ba? Pahirapan. Talo lang yun ng church. Umambon lang ng konti, ay, hindi na makasimba, pastor, kasi baka magkasakit ako. Wala pa nga. Wala pa. Ang dami na agad excuses. Di ba? Tapos, pagka merong bagong napanood na movie, excited mag-share sa kaibigan. Pero pag tungkol kay Kristo, hiyang-hiya. Parang sabi nga ng Lord, di ba? And you will receive power. Acts 1:8. Di ba? And you will be witnesses for me. First in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost parts of the earth. Sabi nga nun, you will be witnesses when you receive the Holy Spirit. Kailan natin tinatanggap ang Holy Spirit? Sabi ng Bible, pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, that's the only time you will receive the Spirit that will regenerate you. Although may baliktad na teaching, sabi ng mga Calvinist, kailangan i-regenerate ka muna bago ka manalig kay Kristo. That's baseless in the Bible. That's a formulation of a teaching that is based on determinism, na lahat ay pinili na daw. Sipin mo yun. Sabi ko nga doon sa isang Calvinist, can you truly say with all your heart na sa isang tao o sa bawat taong makakasalubong mo, nasasabihin mo, God loves you? Pwede mo sabihin yon? Para sa kanila, ang mahal lang ng Diyos yung pinili. Di ba? I cannot reconcile that. Kahit sa John 3:16 lang, God so loved the world. Hindi ko ma-reconcile yung teaching na yan. So, the moment na tinanggap mo yung Holy Spirit, it happens after you place your trust in Jesus. Kailangan magtiwala ka muna kay Jesus. At pag nagtiwala ka kay Jesus, then the Spirit will come and will regenerate you and will cleanse you and will seal you with the seal of promise that one day God will redeem you when the Lord Jesus returns. Meron kang assurance, kumbaga sa paninda sa mall, pag nakalagay diyan sold, di ba? Di ba nasubukan niyo na 'yon? Yung merong item na maganda, ang ganda nito. Miss, magkano to? Tapos sasabihin nung tendera sa, ay, sorry po, madam. Sold na po yan. Pepresyohan ko. Ay, hindi ho pwede. May nauna nang bumili. Dodoblehin ko. Hindi ho talaga pwede. Bayad na yan. Di ba? Alam nyo, ganun ang ginawa ni Kristo sa atin. Nung tinanggap mo si Kristo, tinatakan ka ng Espiritu. At ang sabing ganun, you are paid in full. Bayad na ang kasalanan mo at hindi ka na kailanman mapapahamak pa sa apoy ng impyerno. Pastor, paano kung nagpasaway ako? Well, anak ka pa rin ng Diyos, pero kung anak ka ng Diyos, didisiplinahin ka ng Diyos. Kung hindi ka didisiplina ng Diyos, kahit ikay nabubuhay sa kasalanan, mag-isip-isip ka, baka hindi ka anak ng Diyos. Di ba? Ang kapahayagan ng Diyos. God reveals Himself. Gusto niyang ipahayag ang kanyang sarili sa atin. Di ba? Alam niyo, nung kahapon ata yun, medyo na-startled ako eh. Alam niyo kung bakit? Sabi ba naman ganun ng anak ko sa akin, Daddy, can we video call Jesus? Di ba? Nagagalit na sa akin, Daddy, kahit tawagan na lang or i-text mo, gusto kong makausap si Jesus. Kung ikaw kaya ang nasa kalagayan ko, sabi ko, oo nga no. Di ba? Pero unti-unti kong in-explain sa kanya na sabi ni Jesus, babalik din siya one day. Pero ngayon, meron na siyang iniwan sa atin na word niya. So pag may sinabi siya, ayun ang pakikinggan natin. Pero promise niya, babalik siya. Ang hirap pala nung nasa kalagayan na yun. Di ba?
Paki-video call si Jesus. Akala niyo, kasi pinakilala ko ba naman sa kanya si Jesus, di ba? Tinuruan ko ng mga ilang songs. Nanonood kami ng songs ng Superbook. Nami-memorize niya na yung songs ng Superbook. English, Tagalog, yung theme song. Paborito niya si David. Sinasabi ko, si Jesus ang nagbigay ng strength kay David. Ngayon gusto niya makita si Jesus. Di ba? So, pero ang ganda naman ng ganong puso, di ba? Alam niyo sabi ng Lord, di ba? Mapalad yung mga naghahangad na makita ang Panginoon. Hindi lang yung kanyang pagbabalik, kundi makita ang Panginoon sa kanyang lakad, sa kanyang buhay. Ganyan ba yung naisin natin? Na ang hangarin mo ba at ang desire mo, makita ang Panginoon sa buhay mo at hindi na yung sarili mo na makasarili, na mainitin ang ulo, na sabihin natin na puro gusto mo, ikaw lang ang iniintindi. Ang gusto mo na makita ng tao sa iyo, hindi sarili mo, kundi si Lord. Pag dumating ka sa ganung level na hindi mo na iniisip yung personal happiness mo, hindi mo na iniisip yung pansariling naisin mo, mas priority mo na si God sa buhay mo at yung nais niya sa buhay mo, nandun ka na sa maturity level ng paglago mo bilang Kristiyano. Pero kung palaging priority mo pa rin yung personal plans mo, yung gusto mong mangyari sa buhay mo, ewan ko ba, yung tao hindi makontento sa kung anong meron sila. Let's say umasenso na nga, gusto pang umasenso ng umasenso. Samantalang iiwan din naman natin tong mundong ito. Di ba? At malapit na nga po ang pagbabalik ng Panginoon, nearer than before. So God wants to reveal Himself. Sabi ni John, ipinaalam namin sa inyo tungkol sa Kanya. Di ba? Parang siya yung nasa gitna, na naroon na, buhat pa sa pasimula. He was testifying of Jesus, the eternal Jesus, who was already existing even before. Ang liwanag, tungkol sa Kanya na naroon na, buhat pa sa simula. He was in the beginning. At nung sinabi niyang in the beginning, parang maaalala niyo yung first verse na sinulat niya rin sa John 1:1, di ba? Sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning, yung in the beginning doon, ang ibig sabihin nun, from the dateless past, or from eternity past, Jesus is already there. He is the eternal God. So sabi ni John, gusto kong ipakilala sa inyo itong eternal God na aming nakasalamuha tungkol sa salita ng buhay na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahawakan ng aming mga kamay. Kasi there is a prevalent teaching nun na yung Gnostic, sabi nila, yung matter evil yan. Kaya hindi mo pwedeng, anything that is matter, evil yan. Ang spirit, divine. Kaya nagkaroon ng mga beliefs nun na iba't iba. Na sabi nila, si Kristo is just a phantom na hindi talaga totoong nagkatawang tao. Kasi yung tao raw, yung flesh daw natin is evil. Therefore, God cannot be evil. God cannot be man because man is evil. So, dun yung concept nila. Pero, lahat ng ganong konsepto ay itinama ng Panginoong Diyos sa magitan ng salita. Sabi ni John the Beloved, that's not true. You can be holy in your mortal body. Parang yun ang sinasabi ni Christ. Kung ako nagkatawang tao at nabuhay ng banal, naging katulad natin na bilang tao, nagugutom, nauuhaw, napapagod, inaantok, ganun din si Kristo, naging katulad nating tao, and yet, He lived a holy life. Pwede rin pala maging banal ka sa mortal bodies nating ito. Don't ever think na imposibleng maging banal sa buhay na ito dahil nasa lupang katawan ka pa. That's a sad excuse ng maraming nabubuhay sa kasalanan. It is not true. You can be holy while you are still living in your mortal flesh. Nahayag ang buhay na ito na nakita namin at pinatotohanan. Ipinaalam namin sa inyo ang nahayag sa amin. Ano daw yung nahayag sa kanila na Kristo? Ang buhay na walang hanggan. Jesus is eternal life. Si Jesus daw ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama.
You see? Kaya nung sinabi sa John 17:3, di ba? And this is eternal life. Sabi gano'n sa John 17:3, that they may know you, Father, the only true God, and, may karugtong, and Jesus Christ, whom you have sent. Sabi nung iba, kita mo na ang true God lang dyan si Father. Ay hindi, may conjunction and. Di ba? Sabi, this is eternal life. To know the Father. At sino yung tunay na eternal life? Jesus Christ. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. So John affirms in this epistle that Jesus Christ is fully God who was manifested to be fully man. So napag-aralan natin, ang kapahayagan ng Diyos ay pinatotohanan. Ikalawa, ang lubos na kagalakan ay sa pakikipag-isa sa Diyos. You can never be happy if you are apart from God. Kung ikaw ay hiwalay sa Diyos, tikman mo na lahat ng iaalok ng mundong ito para maligaya at makalimot sa problema sa buhay. Lahat ng iaalok ng mundong ito, panandalian lamang. Because the only one that can make you happy and complete is the Lord Jesus Christ. Ang aming nakita at narinig ang ipinapahayag namin sa inyo upang magkaroon din kayo ng pakikipag-isa sa amin. Yung unity, no? Ang pakikipag-isa nating ito ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. So, how does we become one with God? Kailan tayo nagiging isa sa Diyos? The moment we place our trust in the Lord Jesus Christ, tayo'y nagiging isa. Kaisa. Sabi nga sa may John chapter 14 verse 23, if I will read that to you. Sabi rito, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigan siya ng aking Ama at kami pupunta't mananahan sa Kanya. Si Kristo, kasama ng Ama at ng banal na Espiritu, ang banal na Trinidad, ay mananahan daw sa puso mo. So just imagine, if God the Creator, the Holy Trinity is in your heart when you trusted Jesus, saan ka pa matatakot? May dahilan pa ba para matakot ka? Kahit magpakita sa iyo si Satanas, wala ka ng katatakutan. Bakit? The Creator of heaven and earth, the Almighty God, is in your heart. Just imagine. Hindi mo na kailangan ng anting-anting. Di ba? Minsan may mga ganun pag mahal na araw. Nangangailangan pa ng anting-anting. Lumalakas daw ang anting-anting pagkapatay na yung Diyos. Di ba? Ewan ko ba? Di ba? Hindi naman talaga namamatay ang Diyos. Verse 4, isinusulat namin ang mga ito upang maging lubos ang aming kagalakan. Kasi, the joy of sharing, sabi ni John de Belauen, you can never be fully happy, una, if God is not in your heart. Pangalawa, if you are not sharing Christ to others. The joy of sharing the Lord to others, nobody can match that kind of happiness. Alam nyo, masarap yung nakakatulong ka di ba? Masarap yung nakakatulong ka sa nangangailangan, masarap yung nag-extend ka ng help sa mga taong walang-wala. But nothing beats the joy of sharing the gospel to the lost souls. Alam niyo kung bakit? Kasi yung matutulungan mo dito sa mundo ng mga kaya mong itulong, hanggang dito lang sa mundo yon. Of course, you will receive reward for that. But if you will help people to escape the fires of hell by sharing the gospel of Christ, the joy that you bring to that soul will be for eternity. At makakapiling mo siya sa habang buhay. Kaya alam po ninyo, ang pinakamagandang investment ng time natin sa kaluluwa. Mag-spend kayo ng time, kamustahin ninyo, mag-communicate kayo kahit through social media sa mga taong sinasabi ng Lord na inyong kausapin. Bakit? Alam po ninyo,
Kasi ito yung kagalakan na hindi pwedeng ibigay ng mundong ito. You do not know what it means to be happy if Jesus is not in your heart. You do not know what it means to be happy if you are not living in the light. You do not know what it means to be happy if you have not shared the gospel to a lost soul. I don't know kung paano ka magiging masaya. Merong isang evangelist, greatest evangelist of the 18th century by the name D.L. Moody. Sabi niya ganoon, hindi ako mapakali, hindi ako makatulog sa gabi nang hindi ko makausap ng isang kaluluwa man lang para kay Kristo. And according to one of the books I read, he was able to lead 100 million souls to Jesus. Kailan nakakilala sa Lord yon? Matanda na siya. Anong narating niya sa buhay? Sapatero lamang po siya. You see? Kung meron man dapat tayong pagkaabalahan, sa buhay natin, huwag na yung politics. Iyaan nyo na dun sa mga expert yan Huwag din ng ibang bagay kung hindi ang pagkaabalahan natin. Papaano tayo makapagdadala ng kaluluwa kay Kristo? Yung church, ipagkatiwala nyo na yun sa mga tinawag ng Lord. Kung di ka naman tinawag sa paglilingkod sa ministry, huwag mong pakialaman na hindi mo pagkatawag. Baka matulad ka doon sa hari, doon sa Old Testament na pinangunahan niya yung priest na mag-alay ng insenso. Sabi niya, ang tagal naman ng propeta. Ako na maggawa nito. Nag-alay siya ng insenso. Ano nangyari? Hindi niya pagkatawag yung pag-alay ng insenso. Right there and then, doon sa loob ng holy place, tinubuan siya ng ketong. Hindi niya pagkatawag yun Huwag mong pakialaman pag hindi mo pagkatawag. May kanya-kanya tayong calling. Tama? Kung calling mong magpastor, then be a pastor. Kung hindi ka naman pastor, hindi ka tinawag ng Lord, huwag mangialam sa hindi mo pagkatawag. Okay? Kaya kung gusto mong malubos ang kaligayahan mo, kagaya nito, sabi ni John D. Balaban, kaya gusto naming malubos ang kaligayahan namin by way of sharing the gospel, the good news, and the blessing of knowing the Lord Jesus. Have you ever shared your joy and happiness in the Lord to others? O tikom ang bibig mo, hindi pwede kasi baka pagtawanan ako ng kaibigan ko. Di ba? Ako hindi na masaya dun sa may tawanan dahil bastos pinag-uusapan. I don't know kung nakikitawa ka pa doon. Ako simula naging Kristiyano, hindi na Hindi na, wala na akong kaligayahan talaga ron. Kasi yung kaligayahan ko na lang sa Panginoon. So, ang kapayapaan ng Diyos, ang kapahayagan ng Diyos ay pinatotohanan. Pangalawa, ang lubos na kagalakan sa pakikipag-isa sa Diyos ay sa pagbabahagi nito. Ikatlo, ang katotohanan ng Diyos ay magliliwanag sa buhay. Ang katotohanan ng Diyos ay magliliwanag sa buhay. Talatang 5, ang Diyos ay liwanag. God is light. At sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Alam po ninyo yung pagiging light ni God, ibinahagi niya sa atin yan. Anong sabi sa Ephesians 5:8? For you were sometimes darkness. You yourself is darkness. Hindi sinabing you were sometimes in the darkness. Ang sabi ng Bible, you were sometimes, ikaw mismo, kadiliman ka. If you are not in Christ, you are darkness. Ang liwanag nun, sabi sa Ephesians 5:8, if you were sometimes darkness, but now, sabi nga ng Bible, you are light in the Lord. Ngayon ay liwanag ka na dahil sa Panginoon. Dati kadiliman ka, pero ngayon ikay kaliwanagan na. Anong sabi ng Bible? Walk then as children of light. Lumakad bilang anak ng kaliwanagan, hindi kadiliman. Hindi yung pag nagbahagi ka sa kapwa mo, dumidilim ang kaisipan niya, pati puso niya parang sumasama. Puro kaliwanagan ang i-share mo sa tao.
Huwag kang magdala ng kadiliman sa puso ng ibang tao. May mga tao kasing gano'n. Gustong mag-share ng kasiraan ng iba, ng paninira ng iba. Puro kadiliman ng daladala. Sabi ng Bible, share the light. Ephesians 4:29, sabi nga nun, let no unwholesome thing come out of your mouth. Kung hindi yung makaka-build up lang, makakapagpalakas sa faith. Kung ang isang kaibigan mo, isang kapatiran, chinat mo or kinaibigan mo, kinausap mo, tinawagan mo, o tinext mo, minessage mo, pero kung ang sasabihin mo lamang ay hindi magpapalakas sa kaluluwa niya, better not do it. Better not do it. Bakit? Hindi ho tama yun. Mas mainam pa mag-share ka ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ganun na lang. Pero kung mag-share ka lang para sa kasiraan ng iba, para lalong i-down yung isang tao, that's not living in the light. You are carrying darkness and not light of the Lord. We have to be light of this world. Sabi dito, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ito ang mensahe na narinig namin mula sa Kanyang anak na siya naman naming ipinahahayag sa inyo. Kung sinasabi nating may pakikipag-isa tayo sa Kanya, subalit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Sino yung mga taong nabubuhay sa kadiliman? Sila yung mga tao na may unforgiving spirit. Sila yung mga tao na mayroong secret sin na ayaw ipaalam sa iba. Sila yung mga tao na nag-i-struggle na nga sa kasalanan na hindi niya ma-overcome pero ayaw humingi ng tulong at gabay. Sila yung mga tao na sinasarili nila yung problema nila. Sila yung mga tao na ayaw humingi ng payo at panalangin sa mga na dapat na lapitan nila. Mamumuhay ka sa kadiliman nun. Mamumuhay ka sa kasamaan. At ayun ang gustong puntahan ng dyablo, yung mga nasa dilim. Parang ipis di ba? Di ba, subukan niyo patayin yung ilaw sa bahay pag matutulog na. Di ba pagbukas mo ng ilaw, magkakagulatan kayo ng ipis. Ay, ipis! Ay, daga! Di ba, magkakagulatan kayo kasi bigla may liwanag. Tapos, takbuhan na sila. Takot sila sa liwanag Di ba? Alam niyo yung mga nabubuhay sa kadiliman, ayaw sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang liwanag naman ng salita ng Diyos. Ang gustong mangibabaw yung kanyang opinion o pananaw. Ang liwanag na nga ng salita ng Diyos Ba't natin i-compromise? Gustong-gusto nila yon. Ewan ko ba minsan may mga tao, ewan ko lang, napansin ko lang sa pag-o-observe ako, kahit noon pa man, may mga taong mas gustong i-emphasize yung kanyang kalungkutan, yung kanyang kabiguan, yung kanyang kabigatan, yung kanyang problema, yung kanyang kaapihan. Parang gusto niya dun palagi mag-dwell. Kahit sa kanyang mga masaklap na pinagdaanan, hindi na siya nakaalis dun. Di ba? Samantalang ang daming dahilan para maging masaya kay Lord. Amen? Ang daming dahilan para maging mapagpasalamat ka sa Panginoon. Yun lang wala kang karamdaman. Yun lang malakas ka. Yun lang nakakain ka. Umaga, tanghali, gabi, may in-between snacks pa. Ang daming blessing ni God sa atin, pero ang palagi nating nakikita, yung problema, yung mali. Parang yung isang, yung isang white paper. Pinakita ng teacher yung white paper sa kanyang estudyante. Students, what do you see? A white paper. Very good. Ginawa ng teacher, tinuldukan yung gilid ng pentel pen. Sa gilid lang yan Okay, now, students, what do you see? A dot. Yun na lang ang nakita nila, yung dot. Pero yung white paper, hindi nila nakikita. Yun yung human tendency. Palaging mag-emphasize sa mali. Ang makita lang, i-zero in lang yung mali. Pero yung magandang bagay, hindi niya pinapansin. Kaya tignan mo, nagmumukhang negatibo lalo yung tao. Nabubuhay sa kadiliman. Dapat ang dalhin mo yung liwanag. Okay? Liwanag kasi tayo mga anak ng kaliwanagan. If you are a believer of Jesus, ikaw ay anak ng kaliwanagan. Sa puso hindi lang sa nguso. Kasi iba sa nguso lang Sabi, Christian ako. Christian ka pero yung ugali mo sa iba, kung mang-away ka, kung
Diba? Sabi nga nung isa nabasa ko na post sa Facebook, kung gusto mong makita kung gaano kabait ang tao, huwag mong obserbahan siya pagkausap ka. Obserbahan mo siya pagkausap niya ang waiter, pagkausap niya yung delivery boy, pagkausap niya yung kasambahay, pagkausap niya yung labandera niya, pagkausap niya yung tagalinis niya, pagkausap niya yung janitor. Doon mo malalaman kung gaano kabait yung tao. Pag ang kaharap niya na yung mas mababa sa kanya. Minsan nga may malupit Mas mataas pa nga sa kanya, hinahamak niya Grabing kapaimbabawan niyo. Huwag pong mabuhay sa kadiliman. Bakit? Ang liwanag ni Kristo Hindi ka ba naa-attract sa liwanag at kagandahan ni Kristo? Di ba? Kung talagang totoong nakita lang ng kaluluwa mo ang kagandahan ni Kristo, hindi ka naaalis sa Kanya. Hindi ka naaalis. Katulad ni Peter, James, and John, dun sa Matthew 17, nung si Kristo ay nag-transfigure, and for the second time, narinig nila yung tinig ng Diyos Ama, ito ang kinalulugdan kong anak. Sabing ganon. For the second time, nagsalita ang Ama, while Jesus' face is shining, and He was conversing with Moses and Abraham sa Transfiguration Mountain. Dahil sa liwanag na yun, na in love si Peter, James, and John doon sa liwanag. Sabi, Lord, dito na lang tayo tumira. Ipaggagawa namin kayo ng altar. Dito na lang tayo, Lord. Masarap pala. Pag natikman mo ang liwanag at kagandahan ni Kristo, hindi mo na siya iiwan. Taka nga ako, ba't palagi minsan nating iniiwan si Kristo? Di ba? Samantalang walang dahilan ka makikita para iwan si Kristo sa buhay mo. So that's number 3, no? Una, pagpapatotoo sa kapahayagan ng Diyos. Una, ang kapahayagan ng Diyos ay pinatotohanan nila John the Beloved. Ang lubos na kapahayagan ng Diyos ay ang lubos na kagalakan sa pakikipag-isa. The moment you share Christ. Number 3, ang katotohanan ng Diyos ay magliliwanag sa ating buhay. And last, number 4, ang pakikipag-isa ay nagpapasakdal. Ang pakikipag-isa sa Diyos at pakikipag-isa sa ating kapatid sa pananampalataya ay nagpapasakdal o nagpapabanal. Sabi sa talatang 7, ngunit kung tayo'y namumuhay sa liwanag, tulad ni Jesus na nasa liwanag, may pakikipagkaisa tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, nakikipag-isa ka sa kapatid mo sa Panginoon. Hindi yung nakikipaghiwalay ka sa kapatid mo. Nakikipag-isa ka so long as yung ginagawa ay para sa kaliwanagan at para sa ikauusad ng Ebanghelyo. Hindi ka nakikipaghiwalay. Bakit? Pag ikaw ay nakikipaghiwalay sa kapatid mo, lumalakad ka sa kadiliman. How can you divide the body of Christ when Christ has only one body? And if you are not in unity with your brother, you are not living in the light. Sabi rito, ngunit kung tayo'y namumuhay, ang tunay daw na namumuhay sa liwanag, may pakikipagkaisa sa isa't isa. Sa English, then we have fellowship one with another. Nakikipag-fellowship ka. Para saan? Para i-further ang gospel. Para mag-abot ng kaluluwa. Para ibahagi si Kristo. Pero kung ikaw nakikipag-fellowship ka, nakikipag-small group ka, para kalabanin ng isang tao, that is not fellowship in the light. That is living in darkness. If we, sabi nga nun, if we are living in the light as He is in the light, then we have fellowship one with another. At ano nangyari? Kung ikaw may tunay na fellowship sa kapatid mo, ang dugo ng kanyang anak na si Jesus ang naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kaya naniniwala ako may mga taong
hindi napapatawad ng Diyos sa kasalanan nila eh. Oo, pupunta siya sa langit, pero yung consequence ng kasalanan niya sa lupa, dadanasin niya yan. Until mag-repent siya sa kanyang hindi pakikipag-isa sa kanyang kapatid sa Panginoon at sa Panginoon. Pag sa hindi, basta mahalaga kami ng Lord, plastic yun. Sabi ng Bible dyan 1 John, sabi nga nun, if you say that you love God and you cannot love your brother, you're lying. Hindi totoo yung love na yun. Ang dugo ng anak ni Jesus ang naglilinis. You cannot claim the blood of Jesus if you do not mend your relationship to others. Ano bang sabi ng Bible? Matthew 18. Ang liwanag naman eh. Pag ikaw may something against ka sa kapatid mo, sino man yung kapatid mo na yan, mag-usap kayong dalawa. Kayong dalawa lang. Hindi yung magkikreate ka ng marites sa kung sino-sinong kaibigan mo. Hanggang sa yung tao lumalakad ng pugot ang ulo. Sabi nga, ang instruction ng Bible, pag meron kang problema sa kapatid mo, mag-usap kayong dalawa. Pagka hindi siya nakinig, magdala ka ng witness. Or if may call it expert witness, hindi man siya actual na nakita, pero expert witness, reliable siya na maging witness. At pagka hindi pa rin nakinig, dalhin sa church. At pag nagmatigas, ituring mo ng hintil. That's the process of discipline sa church. Kaya ako sinusunod ko lang yung sinasabi ng Biblia. Anong sabi ng Biblia? Roma, Kapitulo 16. Talatang 17. Sabi ni Pablo, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Kaya ako umiiwas ako sa mga taong divisive instruction ng Bible yan. Sinusunod ko lang. Bakit daw? Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin. Ano pa matindi? Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Magaling magsalita. Pag nakinig ka, may hikayat ka eh. Pero hindi ayon sa salita ng Diyos. Iwasan. Sabi, mark them and avoid them. We cannot please everyone. So you have to mark them and avoid them. After na i-share mo na yung Word of God and yung teaching ng Bible, if they stick to what they believe to be right, that is contrary to the Word of God, mark them and avoid them. Ayun ang sabi ng Bible. But if you are living in the light, you have to acknowledge the light of God and fellowship with brothers and sisters. Pero pag ang isang fellowship hindi naglalayon para sa ebanghelyo, malaki ang problema po nun. Kung sinasabi natin sa verse 8 na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. People who do not live in the light think that they are always right. Let me repeat that. People who do not live in the light of God's word and in the light of God always think that they are right. Kahit basahan mo ng Bible yan, sarado na isip. Sarado na isip. Kaya sabi ng Bible, kung sinasabi mo na ikaw ay walang kasalanan, dinadaya mo sarili mo. And the truth is not in you. But, kung ipapahayag natin, pero kung ikaw naman magiging malambot ang puso mo at mapagpakumbaba, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat. Yan ang maganda sa Lord, tapat si Lord. Kahit na matagal tayo ng matigas ang puso natin, kahit matagal tayong nagpakalayo kay Lord, kung lalapit ka,
Di ba? Sabi sa James 4:8, draw near to God, and He will draw near to you. So kung ipapahayag natin, yung salitang confess dito, alam niyong ibig sabihin ng Griego nun. Ang ibig sabihin nun, inaamin mong mali ka at siya ang tama. That's what confession means. Inaamin mong nagkamali ka sa iyong kaisipan at pananaw at kinikilala mong tama ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. You begin to appreciate the light of God's Word. At anong sabi? If you are humble to recognize that you are wrong and that God is right, and His Word is right, and His Word is correct, sabi dito, God is faithful. To what? To forgive you. Ibig sabihin, hindi ka papatawarin ni God hanggat hindi mo kinikilalang tama si God at ang kanyang salita. If you keep on insisting what you believe to be right, kadiliman ang nasa sa mga mata mo at hindi kaliwanagan ng salita ng Diyos. He will be faithful to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. See? The key here is, aminin mo, Lord, sorry. Tama yung salita mo. I submit to your word. Pag sinabi ng word of God, Lord, submit na ako kasi word mo yan eh. Alam ba ninyo, kahit batas ng Pilipinas, hindi pwedeng mangibabaw laban sa salita ng Diyos. Kahit bylaw pa yan. Bylaw is just a man-made thing. Nothing can ever supersede the authority of God's Word. Lalo kung sobrang clear. Again may mga command si God. Pag may command si God na maliwanag, non-negotiable yan. Paano kung walang sinasabing maliwanag ang Bible? Prinsipyo ng salita ng Diyos. Kung hindi naman ito salungat sa prinsipyo ng salita ng Diyos, then you are doing right. But to those who insist na sila ang tama, they are living in darkness. Kung sinasabi natin na tayo'y hindi nagkasala, o parang kung sinasabi natin, tayo ang tama at mali ang Word of God sa kanyang sinasabi sa atin, sabi rito, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at ang kanyang salita ay wala sa atin. So that's it. Pagpapatotoo sa kapahayagan ng Diyos from the book of 1 John, chapter 1 po yung pinag-usapan natin. You can read chapter 1, book of John, 1 John, 5 chapters lang po yan. I encourage you to read that para makita ho ninyo yung mensahe ni God para sa inyo. Lalo, highly recommended ito if you want to grow in the faith and experience as well the reality of Christ. Pagpapatotoo sa kapahayagan ng Diyos. Let's pray. Heavenly Father, salamat sa inyong salita. Salamat, Lord God, dahil hinimay namin ito at sinikap ko, Panginoon, na huwag kilitiin ang tenga ng mga nakikinig dahil kung ito inyong salita, hindi kailangang i-compromise. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tanggapin ito bilang inyong katuruan at mamuhay sa liwanag ng inyong salita. And if there are sin to confess, Lord, help us to confess it, admitting that we are wrong with what we perceive to be right, and acknowledging that you are correct, and that you are right, and that your word is true, upang kami naman ay mabuhay sa kaliwanagan. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, at awitin natin yung ating next song. Ang buhay na binago ni Kristo. Ready? Makulay ang buhay na binago ni Kristo. Galak at tagumpay ang siyang natatamo. Laging may ngiti umaraw man o bumaha.
bumagyo. Payapa ang loob kahit saan magtungo. Second stanza. Ang buhay na sa Panginooy nawawalay, yagit ang katulad at walang kabuluhan. Ngunit nang ilapit sa kay Kristong paanan, lahat ay naaayos at nabagong lubusan. Third stanza. Ang buhay ay kay dilim walang katiyakan, sa taong makasalanan at naliligaw. Subalit kapag kay Kristo siya ay manangan, pag-asa't kaligtas ay kanyang makakamtan. Last stanza po. Si Kristo ang tunay na ligaya ng buhay. Pag-ibig niya'y wagas at walang kapantay. Kaya nga't lumapit at siya'y naghihintay. Hayaan siya maghari sa iyong buhay. Amen. Manalangin ho tayo. Let's all stand up. Let's sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ama, salamat po dahil kayo ang liwanag. At kami, Panginoon, na dating kadiliman ay naging kaliwanagan dahil kay Kristo. At tulungan niyo kami na yung aming mga kaluluwa would become fully enthralled and fully in love sa liwanag ni Kristo sa magitan ng kaliwanagan ng Kanyang salita. Tulungan niyo kami na gawing pagkain namin ng aming puso't isipan at diwa at na maging ng aming kaluluwa ang inyong salita sa araw-araw ng aming buhay upang kami lumakas, upang kami maging tumalas ang aming discernment, upang kami magkaroon ng wisdom kung paano kami mabubuhay araw-araw, kung paano namin kakaharapin, Lord God, ang bawat hamon ng aming buhay, kung paano namin madidetect kung ang isang bagay ay pagkilos ng kaaway, kung paano namin malalaman kung ang katuruan ay hindi ayon sa inyong salita. Tulungan niyo kami na gawing pagkain ng kaluluwa at buhay namin ang inyong banal na salita upang ang aming puso't isipan ay magliwanag at piliing mabuhay sa liwanag ni Kristo. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the companionship of the Holy Spirit be with you all. Amen and
Amen. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. The Lord bless each one. The Lord loves you.